Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Sa pagsapit ng gabi, matinding inuman ang nagaganap. At kagaya nung nangyari ng nakaraang gabi, puro kwento na naman ang naririnig nila kay Manong Tuming. Wala na silang pinuntahang kakaiba dahil tanging aswang lang naman ang gumagambala sa paligid. Sa pagtagal ng inuman, naging masaya naman ang grupo ng ermitanyo. Tanging sulo lang noon ang nagbibigay sa kanila ng liwanag dahil natatakpan ng maitim na ulap ang kalangitan. Sa lumipas na mga oras, muling nagbigay paalala ang ermitanyo sa kanila Noli at sa mga kaanib ni Danilo. Mga eho, magmula ng mga oras na ito, dapat nakahanda ang inyong mga sarili. Walang nakakaalam sa ating tadhana kung madadapo na tayo sa Uringaw. Maging kami man, nababahala sa kaligtasan ng inyong buhay. Gusto nyo talagang sumama Paalala ng ermitanyo. Palagi nila itong sinasabi sa mga bata nila para doon malaman kung talagang gusto talaga ng mga ito sa kanilang paglalakbay patungong Baryo Uringaw, kung saan labas na ito ng Bacolod. Nang makita ng mga itong hindi makitaan ng pangamba ang mga estudyante nila, hinayaan na lamang ng mga ito na uminom sila ng tuba. Ilang minuto pa ang lumipas, sumagot si Noli ng, "Hindi po ako natatakot, Manong. Nakahanda ako sa lahat ng mangyayari para lamang makaharap ko ng personal si Sanay." Sigurado ka na dyan, iho ha? Believe din ako sa yung bata ka. Sa patuloy ng kanilang inuman, marami pang nalalaman si Noli patungkol sa agod niyang nakuha. Nais kasi niya itong gamitin. Pero napakaliit pa lamang ng kanyang alam tungkol sa mutya na yun. Mas piliin niyang pag-aralan ang unang gamit sa agod upang hindi malagay sa alanganin ang kanyang buhay kung sakaling gamitin niya ito. Nang marinig ni Manong Tuming ang tanong niya patungkol sa agod, bigla naman itong napatahimik at nag-iisip ng malalim. Ang mga kasama rin nilang mga antingero, panay rin ang tanong patungkol sa agod na sinasabi ni Noli. Ang iba namang mga antingero, abala sa pagluluto ng kinilang pulutan. Makalipas ang mga minuto, nagsalita na nga ang ermitanyo sa detalyeng nais malaman ni Noli tungkol sa agod na kanyang nakuha sa Engkanto. Maigi namang nakinig ang mga kasama nilang mga antingero, maging ang mga ito nagulat din dahil si Noli na ang nagmamay-ari sa mutyang napabilang sa malalakas na armas na binagsak ng Panginoon sa lupa. Kagaya ng sibat ni Danilo, mutya ng tubig ng ermitanyo at ang mutyang tagulilong na may kakayahang ikubli ang nagmamay-ari nito. Sa paglipas ng oras ng kanilang pag-iinuman, halos hindi na tinamaan ng espiritu ng alak itong si Noli. Nasanay na kasi ito sa pag-inuman ng kanilang grupo. Manhid na ang katawan nito sa espiritu ng alak.
maging si Danilo ay nagalak sa bago niyang kakayahan kahit hindi pa nila alam kung ano ito. Sa pagtatapos ng kanilang inuman, gaya ng nakagawian, isa-isa nang nagpahinga ang mga ito. Dahil sa kanilang kwentuhang yon, hindi nakaramdam ng pagkaantok itong sinuli. Kaya ang kanyang ginawa nun ay ang maglilibot sa labas. Hindi kasi niya nagawa ang mga bagay na yon magmula nung napadpad sila sa lugar ng Takuling. Dahil sa dami nilang ginawa nung madapo sila sa lugar na yon. Naisip din niya noon kung kamusta na ba yung mga pamilya niya at yung itinatag niyang manukan kung saan siya nagsisimula. Nang makaramdam na siya ng antok, pinili na niyang bumalik sa loob ng bahay. Pagsapit ng umaga, maaga pang naghahanda ang kanilang mga kasama sa kanilang paglalakbay. Nadatnan nila noon ang iba nilang mga kasama na nag-aantay sa kanila sa isang malaking ilog. Dala-dala ang lahat nilang mga kabayong sasakyan. Ito ang kanilang sasakyan patungong Don Salvador, kung saan ang baryo Uringao. Bali, aalis na sila sa baluarte ng Bacolod. Wala namang problema para sa kanilang pangkat ang maabutan ng gabi sa ilog na kanilang dadaanan dahil kargado sila ng mga kagamitan bago pa sila umalis. Kahit medyo may kalaliman ang tubig sa ilog, hindi pa rin natinag ang pagpasya ng kanilang grupo. Matapang nilang binaybay ang ilog upang makatawid papuntang Uringao. Hindi na rin kasi nila pwedeng ipagpaliban ang kanilang pag-alis dahil baka hindi nila masungkit ang isang buwanang palugit para sa kanilang paglalakbay. Isa rin yun sa iniwasan ni Manong Duming dahil kahit papano iniisip niya ang mga pamilya at kaibigan ni Noli na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sa paglipas ng oras, nakalayo na nga sila sa baryo ng Takuling. Hindi na nila makita ang baryo dahil masyado na silang malayo rito. Habang nagmamasid noon sila Noli at Danilo sa paligid, tanging mga malalaking kahoy lang at tubig ang kanilang nasisilayan sa lugar. Sa pagsapit ng 6:00 ng hapon, sa napakalaking ilog na napagitnaan ng dalawang bundok, biglang naalarma noon ang kanilang grupo nang maramdaman nilang animoy tumaas ang tubig ng ilog na yon. Naging alerto silang lahat dahil hindi nila alam kung paglalaruan sila ng mga diwata sa lugar na yon. Sa pagsapit ng dilim, patuloy pa rin ang paglalakad ng kanilang mga kabayo sa ilog. Sa kabila ng nararamdaman nila. Mga kasama, ihanda nyo ang inyong mga sarili. Ang daang ating dinaanan ngayon ay isang pagsubok lamang ng mga diwatang nangangalaga sa ilog. Sa pagsapit ng gabi, maraming mangyayaring nakakapangilabot. Kaya ihanda nyo ang inyong mga sarili. Kung meron kayong nakikitang hindi kaya-aya sa ilog na to, agad nyong ipagbigay alam sa ating mga kasama. Naway gabayan tayo ng Panginoon ngayong gabi. Wika ng ermitanyo. Nang marinig ito ng mga antingero at albularyo, tumugon lang naman ito sa ermitanyo na wala yung problema. Sila landong malapit sa dalawang ermitanyo ay biglang natigilan
nang marinig nito ang sinabi ng kanilang pinuno. Sinuli naman noon, hindi maalis ang pagtitig sa rumaragasang tubig doon sa ilog upang maging alerto sa mga nilalang na maaring umatake sa kanilang grupo. Wala namang ulan ng mga oras na yon, pero nakapagtatakang lumakas ang daloy ng ilog. Pero dahil sa lakas ng pangontrang tanga ng bawat kasapi ng kanilang grupo, hindi umubra ang mga panlilinlang ng mga diwatang itim. Sa pagsapit ng gabi, laking gulat na lamang ng mga albularyo at antingero nang makakita sila ng 3 kabaong nakalitaw sa ilog na kanilang dinaanan. At sa gilid ng kabaong na yon, merong mga nilalang ang nakasunod ditong nagsisiyakan. Meron ding mga kandilang nakasindi sa kabaong na yon at nakatakip ang mga pagmumuka ng mga ito. Dahil dito, labis-labis ang pagkagulat nila Nuli, dahil maaring may kung nilalang ang nanlalaro sa kanila. Ilang minuto pa ang makalipas nang paglagpas nila sa mga nilalang na yon, nakakita ang buong grupo nila ng isang barkong itim na dumaan sa kanilang kinaroroonan. Patungo iyon sa mga nilalang, sa mga nakita nilang mga kabaong na sinusundan ng mga nilalang na itim. Kakaiba ang itsura ng barko na yon, na animoy matagal na itong nalublob sa tubig. Puro lumot ang bawat dingding nito, at dahil sa kakaibay nilang nakita, panay na ang pag-usal ng 2 ermitanyo at ang mga antingerong kasama nila. Puro sa bulag lang naman ang ginawa nila noon upang hindi sila makaistorbo sa mga engkantong naninirahan at paghahari sa ilog. Magiging mahirap sa kanilang grupong makipaglaban sa mga diwatang itim at mga engkanto, lalo na dahil nasa tubig sila at nasa teritoryo sila dito. Sa pagtapat nila ng barkong yon, doon niya nasipat ang isang napakalaking ahas na umahon sa tubig. Nasa likod ito ng barko, kaya kitang-kita ito ni Nuli. At habang tumatagal sila sa parting yon, pinapabilis nila ang paglakad ng mga kabayo. Sa paglagpas ng barkong yon, walang ni isa sa kanila ang gumawa ng kunting ingay. Ang tanging naririnig lang noon nila Nuli ay ang pag-uusal ng ermitanyo sa mahina nitong tinig. Hindi rin nila inalis ang kanilang paningin sa mga engkantong yon, dahil magiging mapanganib sa kanilang grupo ang hindi pagsilay sa mga ito. Alam kasi nila Manong Duming na nagmamasid din sa kanila ang mga engkanto, kaya lahat ng maaari nilang gawin upang hindi magalit ang mga ito sa kanila ay kanilang isinagawa. Nang makalayo-layo na sila sa barko ng mga engkanto, doon naman sila nakarinig ng isang napakagandang busis ng isang babae na kumakanta sa malawak na ilog na yon. Sa susunod na part, dito nyo maririnig ang kakaibang paglalakbay nila ng kanilang grupo, dahil marami silang makakasagupa sa lugar ng Uringaw. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Kung hindi naman kayo busy dyan, baka pwede nyong i-follow ang Facebook page natin. Sa mga gusto lang
at sa gustong manood ng aming video ng aking kapatid. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.